Ang paghahari ng Diyos ay tungkol sa relasyon natin sa Kanya na may pagtitiwala. Tulad ng bata na hindi nagsusumikap para mahalin kundi nagtitiwala na siya'y mahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang mga sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, "Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit?" Tumawag si Jesus ng isang bata, pinatayo sa gitna nila at sinabi, "Tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hinding-hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sinumang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ang sinumang tumatanggap sa isang batang katulad nito, alang-alang sa akin. Ako ang kanyang tinatanggap." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay beloved. Bago po tayo magpalalim sa ating pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Salamat pa rin sa ating lahat ng mga supporters at subscribers ng Word of the Day. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Feast of the Guardian Angels. Nung bata pa tayo, tinuruan tayo ng napakagandang prayer sa ating guardian angel. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Mga kapatid, ang mga guardian angels, hindi lang pang bata. Sa buong buhay natin, tayo ay may anghel de la guardia. Ang Diyos ay nagtakda ng anghel na magbabantay sa atin 24/7. Mula nang tayo'y bata hanggang sa tayo mamatay, ay merong anghel na nagbabantay sa atin. At ano ba yung binabantayan? No? 'Di ba? Ang binabantayan ay kayamanan. Ang binabantayan ay mahalaga, may halaga. Ang binabantayan ay mahal o mamahalin. Ibig sabihin, kung bakit tayo ay binigyan ng Diyos ng guardian angel, nandun, dahil tayo'y mahal, mahalaga, dahil tayo'y kayamanan ng Diyos. At bakit kinakailangang bantayan? Dahil ang kayamanan, yung mahalaga o yung mahal ay pwedeng nakawin, at dahil merong gustong magnakaw sa kayamanang ito, tayo ay gustong nakawin ni Satanas sa Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit tayo'y may anghel de la guardia. At ang binabantayan ng anghel na ito ay huwag mawawala, huwag tayong maputol, huwag tayong malayo sa ating relasyon sa Diyos. Kaya napakahalaga na ma-maintain yung ating relationship with God. Yan ang tungkulin ng ating guardian angel. Panatilihin tayong nakaugnay sa Diyos at huwag hahayaang nakawin tayo ni Satanas sa Diyos. Kaya nga, itong gospel natin ngayong araw na ito, itinuturo muli ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa
paghahari ng Diyos. At sino ba ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos? Dahil yung kanyang mga alagad, iba yung kanilang pananaw, iba yung kanilang pagtingin tungkol sa kadakilaan. Kaya kinakailangang ituro ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang tunay na dakila sa Diyos, sa kaharian ng Diyos, ay yung tulad ng bata. Kaya kumuha siya ng bata at pinakita sa kanila, tinuruan sila na maliban sila ay maging tulad ng bata, hindi sila paghaharian ng Diyos. Hindi sila makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ano ba yung katangian ng bata? Tayo kasing matatanda, para tayo mahalin, kinakailangan mag-effort tayo. Pag hindi tayo gumawa ng effort, hindi tayo mamahalin. No? Ibig sabihin, masyado nang complicated yung pagmamahal natin. Masyado na tayo mapaghanap. Pero yung relasyon ng bata at sa kanyang ama, napakasimple. Hindi naman kinakailangan ng bata na mag-effort, no? Na kinakailangan i-entertain ng bata yung tatay para mahalin siya ng tatay. Hindi. Napakasimple. Alam ng bata na siya'y mahal ng ama. At nandun yung kanyang pagtitiwala. Umiyak siya, maglaro siya, madapa siya, maging pasaway siya, kahit na maging malikot siya, mahal pa rin siya ng ama. Mahal pa rin siya ng magulang. Dahil nandoon yung pagtitiwala at nandoon yung paniniwala that He is the beloved child of the Father. Mga kapatid, ganung pagtitiwala ang gusto ni Jesus na magkaroon tayo. Yung ating firm na paniniwala that we are a child of God. That we are sons and daughters of God. At kahit anong mangyari, mahal tayo ng Diyos. We are God's beloved children. Ito yung gustong panatilihin ng guardian angel natin. Mapanatili yung relasyon natin. Because the kingdom of God is about the relationship with God. At anong klaseng relationship? Father and child relationship. Nandun yung pagmamahal ng Diyos at kinakailangan tanggapin natin ang pagmamahal ng Diyos. Nandun yung pagtitiwala natin sa pag-ibig ng Diyos na ating Ama. Kaya nga mga kapatid, kahit anong mangyari sa buhay natin, no matter how bad we were, no matter how wrong, no matter how weak and fragile, magtiwala tayo. Mahal tayo ng Diyos. Hindi nababago. At doon tayo kakapit sa pagmamahal na yon. Paano ba tayo ninanakaw ni Satanas? Pinapaniwala tayo ni Satanas na dahil sa ating kahinaan, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating kapintasan, hindi na tayo mahal ng Diyos. At pinaniniwala tayo ni Satanas na dahil sa ating paulit-ulit na pagkakamali, hindi na tayo kayang mahalin ng Diyos at hindi na tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, hindi ito tungkol sa atin. Totoo, bagamat hindi tayo karapat-dapat, bagamat tayo makasalanan, pero it is not about us. Mahal pa rin tayo ng Diyos just the way we are. Magtiwala ka doon. Kahit anong mangyari, mahal ka ng Diyos. Salamat sa ating guardian angel na nagpapanatili sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At sana tayo ilagay natin ang ating buong tiwala sa pag-ibig ng Diyos because we are His beloved children. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagsusugo mo ng iyong mga anghel para gabayan kami at bantayan kami. Salamat sa iyong pagpapahalaga at pagmamahal sa bawat isa sa amin. Naway ang pagpapahalagang ito ay amin ring pahalagahan sa aming sarili. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.
God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand. When life gets tough and the road gets steep, God's word reminds you, don't lose your sleep. For every sentence we find something new. Let His word inspire all that you do. Listen to the word, it's your daily guide. In each new phrase, let His love reside. Write it down, let it light your way. Word of the day, hear what God has to say. Spread on kindness like butter